Yung inakala ko na simpleng ritual, yun pala magiging dahilan para mabago yung paniniwala ko sa buhay at harapin yung The Unknown World. Ang The Unknown World, ito po ay ang mundo ng mga kaluluwa o spirit. Ang katawan ng tao ay binubuo ng kaluluwa at pisikal na katawan. Ang katawan ng tao ay bihiko lamang ng kaluluwa. At kapag namatay ang isang tao, yung katawan niya, kapag na-cremate, magiging abo. Kapag nilibing sa lupa, ito ay magiging parte rin ng lupa, maging pataba sa lupa. Pero yung kaluluwa ng tao, ito ay hindi po namamatay. Nagko-convert ito into energy kapag naghiwalay na po sa physical na katawan o sa kanyang sasakyan. Ang kaluluwa ng tao, hindi po yan namamatay. Nagkakaroon lang po siya ng iba't ibang sasakyan, iba't ibang katawan. The same soul, different body. Ganun po yung nangyayari sa kaluluwa ng isang tao. At ang The Unknown World, ito po ay mundo ng mga kaluluwa o spirit. In this human world, only 1% of human yung naniniwala o conscious awake about sa the world of spirit. Dahil po yan sa mga system belief natin na itinuro sa atin ng ating mga kanununuan na ating sinusunod natin in this present time natin. Kung bakit limited belief po yung mga tao pagdating sa the world of spirit. The unknown world is the world of spirit. Doon po, nagbe-base lang po sila sa energy. Meron po tayong dalawang uri ng energy, isang positive energy at isang negative energy. Ang positive energy ay nagki-credit sa heaven. Under po ng heaven, marami po yung tribe. Iba-iba po yung pangalan nila. Pero energetically po, nagpo-produce po sila ng love and the light's energy na nag-create as a positive energy. Kung bakit nasa positive world sila, under po sila ng heaven. Marami pong pangalan, iba-iba yung tribo nila, iba-iba yung pangalan nila, iba-iba yung mga mukha nila by tribe, but they are all under sa positive energy dahil base lang po talaga sa energy kapag nandun ka sa kabilang mundo. Hinahati po sila by energy. Kapag nasa negative world naman, ito ay ang mundo ni Lucifer yan. So, okay, Satanas sa Inferno, ganon. Under po ng Inferno, there is a negative spirit din po. Tribe by tribe po sila. Sa world of spirit, doon ay by energy po. Bilang tao po, nasa duality pa po yung katawan natin as human. Ibig sabihin po, nag-i-exist po yung good and bad sa isang individual na tao. Meron po tayong free will. May free will po tayo na dapat gamitin natin ito o magiging wise tayo sa paggamit ng free will natin. Dahil we are existing between a good and a bad on how the way we think. Dahil po, our thoughts create energy. Kung bakit tayo nakakagawa ng negative and positive energy dahil po yan sa mga iniisip natin as a human. Ang pagkakaiba ng positive energy and negative energy, ang positive energy o the love and the light's energy under the positive world o nasa heaven, sila po yung mga spirit na ginagalang yung free will ng isang nilalang o ng isang individual na tao. At kung ano man po yung living things dito sa mundong ito, ginagalang po nila yung free will. Dahil yun po ay napakahalaga para po sa light being
to acknowledge or i-respect nila yung free will ng isang individual na tao. In the world of spirit, in the world of negative spirit, sila yung mga spirit na napaka-demanding na hindi ginagalang yung free will ng isang individual na tao. Sila yung mga spirit na napaka-controlling. Kaya po, as a human being po, we have the power individually para gamitin natin yung free will natin sa kabutihan as we are individually responsible of our own free will. Bawat ginagawa natin in this human world, iniisip natin, nagko-convert po siya sa energy. Kaya kapag namatay po ang isang tao, kung saan madala siya, nagko-convert, kung saan siya madalas nagki-credit ng energy niya, doon po siya mapupunta. So, bawat galaw po natin dito sa physical na world as human, haharapin po natin sa tamang araw yung mga consequences na ginagawa natin dito sa mundong ito. Dahil energetically po, magiging attached pa rin po yung lahat ng ginagawa natin mag-a-attach pa rin po siya sa soul natin, and we will face the judgment kapag wala na pong physical ng katawan ng isang tao. At nakadepende po sa atin in this present body kung magiging sino tayo in the next incarnation natin. Nakadepende sa ginagawa natin in this present body of ours now, dahil po in the law of attraction kung bakit nagkakaroon ng consequence yung mga ginagawa natin in this present body natin as a human.